Paghahanda sa pagtaas ng alert level ng Bulkang Mayon at update sa mga apektadong lugar sa Bicol Region dahil sa shear line, ating tatalakayin kasama si Regional Director Claudio Yucot of the Office of the Civil Defense for Region 5. Director Yucot, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa inyong taga-subaybay. Director, ano ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng OCD Region 5 para sa mga residente na posibleng maapektuhan ng aktibidad na ngayon ng Bulkang Mayon? Ganito, ang alert level 3 ay mag-trigger ng mandatory evacuation ng mga residente na sa loob ng 6 km permanent disease zone. Ang mga residente dito ay nasa 729 families or 2,889 individuals. Kahapon pa ay nag-umpisa na kami mandatory evacuation at sa kasalukuyan ang total evacuated residents ay 3,515 composed of 964 families. Sobra ito sa 729 families na nasa loob ng 6 km PDZ. Ang reason nito ay dahil yung ibang residente na sa labas ng 6 PDZ ay nag-evacuate na din kasi sila man din ay apektado rin. So sa ngayon ay nakaantabay yung ating mga response cluster upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga residente na na-evacuate natin na nasa loob ng evacuation centers. At sila po ay binibigyan natin ng kaukulang suporta para komportable po sila sa loob ng evacuation center natin. Director Yucot, kanina ang umaga narinig ko sa mga radio stations may mga local government officials na nag-iikot para mag-encourage ng kanilang mga constituents na lumikas na. So sa iba't ibang lugar po, ano po saan po mga evacuation centers ipadadala yung mga apektado nating mga kababayan per town? Like kunyari sa Ginobatan, saan po sila dinala na evacuation? Lahat po ng municipalities may pre-designated na po na evacuation center. Yung pong barangay, residente ng mga barangay ay alam nila kung saan evacuation center sila pupunta. Na-prepare na po namin yung mga evacuation centers nila noon pang 5 ng January bago pa man mag-declare ng alert level 3 ang PHIVOLCS. So alam po ng mga residente kung saan evacuation centers sila pupunta. Mayroon na po silang na-rehearse na po namin yan at alam na nila kung saan sila pupunta. Pati yung mga mag-evacuate sa kanila, yung Army at saka PNP, Coast Guard at saka iba pang at saka Air Force, ay alam din kung saan dadalhin yung mga residente from their residence to the respective evacuation centers. So alam naman natin yung ginagawa nyo sa OCD Region 5, no, Director? Pero kamustahin lang namin at curious lang kami doon sa paano yung koordinasyon nyo sa mga LGUs, lalo na sa pagtugon sa banta ng pagputok ng Bulkang Mayon? Ano po kami, meron po kaming close coordination with the LGUs. Yun pong kanilang mga local DRMOs ay meron pong chat group sa amin sa regional DRM Council. So kung ano man pong balita namin ay kaagad-agad nila makuha through our chat group. Ganon din sila yung mga balita nila ay may paabot din sa amin. So yung mga local DRMOs ay sila po under ng direksyon ng kanilang mga respective LCEs o yung mga mayors. Kaya ganon po ka-close ang aming coordination. So sir, paano naman po pinangangasiwaan ng OCD ang information dissemination sa publiko tungkol sa mga panganib ng Bulkang Mayon? Yun nga, through our chat group, meron kaming chat group, different chat groups, may chat group kami sa mga local DRMOs, may chat group din kami sa member agencies ng Regional DRM Council, at plus meron din kaming coordination with the local media para ma-disseminate yung dapat na malalaman ng publiko through sa kanila yung aming local media dito sa Kabikulan.
Director, sa ibang usapin naman po, ano naman po yung mahakbang na OCD upang tugunan ang mga pagbaha na dulot ng shear line? Unang-una, ano ba talaga itong shear line na to at ano po ba ang mga datos ng mga bilang ng mga pamilyang apektado nito sa ngayon? Yes, habang nasa alert level yung Mayon Volcano, ay meron din banta yung shear line dito sa Bicol. Yung mga pagulan dito ay dulot ito ng shear line. Ang tawag dito dati ay tail end of cold front. Ito ay magdudulot ng mga pagulan at mga pagbaha. Kaya iyan ang binabantayan din namin kasi dyan sa palibot ng Mayon, meron naka-impact dyan na lahar na naideposito dyan noon pang mga previous na mga pagputok ng Mayon. Kaya binabantayan namin kasi sabi ng mga experts namin dito, dati ang threshold ay 60 mm per hour na ulan. Ngayon ay binaba nila ang threshold to 40 mm per hour. So ibig sabihin, 30 mm per hour pa lang na ulan ay inililikas na namin yung mga posibleng maapektuhan ng lahar. Alam na din namin kung saan yung mga lugar na yan, yung mga barangays na yan, at kung kailangan silang ilikas ay kaagad ang ilikas. 30 mm per hour pa lang na ulan ay ililikas na namin sila. Director, may mga lugar pa po bang lubog sa baha dyan ngayon? Tsaka kumusta po yung lagay ng panahon ngayon sa Bicol Region? Sa ngayon po ay walang lubog. Merong mga pagbaha ng mga nakaraang mga araw, pero nag-subside na rin. Sa ngayon, dito sa Bicol, may mga areas na may mga pagulan, pero sa kabuuan ng Bicol ay makulim din. Ito nga, binabantayan namin itong mga pagulan dito kasi konting ulan lang dito sa Bicol ay maraming baha. Yun ang aming mga binabantayan. Director Yukot, ito na yung pagkakataon para masabi natin ano yung mga hamon na hinaharap ng OCD sa kasalukuyang sitwasyon ng Mayon at sa mga pagbaha dulot ng shear line. Yes nga po. Yung aming hinaharap ngayon ay yung possibility na mag-escalate pa ngayon to alert level 4. Yan ang aming binabantayan at ibig sabihin po noon ay mag-evacuate kami ng residente na beyond the 6 km PDZ. So, mas marami-rami po yun. Ang total po noon ay 79,000 individuals. Ganun po kadami yun. Hello? Hello? Opo, sir. Yes, yun po aming binabantayan. We will evacuate residents beyond the 6 km PDZ pag mag-alert level 4 po ang Mayon Volcano. Sa shear line naman po, ay aming binabantayan din yung mga pagbaha at yung sinabi ko kanina, yung threat ng lahar na posibleng mag-mobilize ang lahar pag umabot ng 40 mm per hour ang ulan na ibabagsak dito sa area ng Mayon Volcano. Okay, sir, mensahe o paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan dyan sa Region 5, lalo na po yung mga kailangan ng ilikas pero ayaw pang lumikas. Wala po kaming problema doon sa mga kailangan ilikas kasi sila man ay gusto na rin lumikas. Ang paalala lang namin na makinig sila sa mga advisories kasi sa ngayon nasa alert level 3 tayo. Pag nag-alert level 4 ay kailangan po natin ilikas yung nasa extended danger zone ng 7 at saka 8 kilometers. So, magantaway lang po sila sa advisories ng ating mga authorities at pagka sinabi na po na kailangan na mag-evacuate, ay huwag na po tayong pagpupik-tumpik, mag-evacuate po kagad tayo kasi ito po ay para sa ating kaligtasan. Ako, maraming salamat po sa inyong oras. Regional Director Claudio Yukot of the Office of Civil Defense, Region 5. Maraming salamat po.